Even they sent and took Jeremiah out of the court of the prison, and committed him unto Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, that he should carry him home. So he dwelt among the people. Now the word of the Lord came unto Jeremiah while he was shut up in the court of the prison, saying, Go and speak to Nebaniah the Ethiopian, saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring my works upon this city for evil, and not for good, and they shall be accomplished in that day before thee. I will deliver thee in that day, saith the Lord, and thou shalt not be given into the hand of the men of whom thou art afraid. Sabay-sabay. For I will surely deliver thee, and thou shalt fall by the sword, but thy life shall be for a prey unto thee, because thou hast put thy trust in me, saith the Lord. Let's pray. Lord, masalamat sa mga salita. Panginoon, makita namin ang judgment niyo, Panginoon, sa wicked and sa righteous, Panginoon. Makita namin dito, Lord, same characters last week, but ito po na yung end, Panginoon. Judgment kay Zedekiah and Judah. Balit ang yung mga lingkod ay nakita namin na sila'y nakaligtas, Panginoon. I pray, relate namin sa aming sariling buhay, Panginoon. Magkaroon kami ng hope na hindi ibig sabihin kami po inaapi ngayon, hindi pinapansin, Panginoon, minamaliit. Tapat lang kami, Panginoon. Alam namin ang kahinat namin lahat ng bagay. Basta kami po tapat sa inyo, Panginoon. At of course, tulungan namin, Panginoon, naman yung iba na kaya ganyan din naman sila. Minsan ay hindi sila naabot ng inyong gospel minsan, ng inyong lingkod, ng salita. Mawag kami po maintindihan namin ang inyong awa din at habag sa kanila hanggang gamitin nyo ng kami. But kung sakali po ngayon, doon kami sa fence minsan, tulungan nyo po ang bawat isa makita itong ganitong klase nga po ng scenario, Panginoon. In the end, kaya po mag-uusga, therefore it will be a righteous judgment. Tuto kami, Panginoon. So, alam nyo po yung mga request namin madalas. Lito, Lord, especially hindi na alam ko na kalagayan according sa balita po sa Pimaayos, Panginoon. Salamat po doon, but makarecover na siya, Panginoon. About sa mga programs din, Panginoon, gamitin nyo. Pastor June, Lord, mga live events dito sa amin, Panginoon, soul winning, pong malugod, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo magpala, kayo mataas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good evening po. So, review Jeremiah 35, yun po yung obedience of the house of Rechab. Makita natin doon, siningit yung kwento nila. Obviously, ang lesson doon ay maging obedient tayo, no? So, sila. And then, tayo din, no? So, may mga bagay na maliit na bagay lang. Kaya naman sumunod kung gusto talaga eh. And pwede sabihin doon na may mga bagay talagang di rin ganun kahirap sundin. Katulad ng mga, ano ba, sa school, kahit paano mas masunurin minsan ng mga estudyante o sa teacher eh. Kasi doon yung grades eh, no? Pero hindi dapat eh, lalo sa magulang dapat. Pag yung magulang di rin marunong, or minsan masyadong mabait naman, kasi mahal yung anak. So, yun, nabanggit ko lang yun kasi may mga bagay na mas madaling sundin. Diba? Sabi nga, madalas sa church ganun. Kinukumpara yung church, pag sa church, late, sa school, sa trabaho, ang aga. Okay? So, kaya doon yung lesson doon. Pwede tayo sumunod kung gusto talaga. And then, 36, Jeremiah 36, the word that cannot be burned. Nakita natin kung paano sinunog, no? Una ay despise ng hari, yung salita ng Diyos. So, relate yan dito sa chapter natin ngayon. Nakita natin yung tibay nito, no? Kamaya, wala siyang tibay. Okay? Yabang. Actually, si Joachim pala yun, no? Pero basically, ganun din, hari. Zedekiah, medyo, ano din, mayabang din. So, pero, yung salita ng Diyos, sinunog. Kala nila, masusunog nila. Nasunog nga, kasi nasunog yung papel. Yung salita, pwedeng ipasa yun, di ba? Kaya ito,
medyo tatagal na tayo. Sana natututo kayo, no? I believe talaga, kahit na si Joshua, salamat nga nakabalik eh. Hindi nyo makalimutan yung mga naaaral nyo dito. Hindi nyo rin makukumpara yan kahit saan. So, yun ang hope ko dito. Kaya minsan nakakapagod na rin. Pero ganun eh. Naalala ko yung ako din, napaglingkuran. Kaya ganito tayo ngayon, no? So, kayo din. Amen? So, yung salita ng Diyos hindi yan na sunog. Kaya magaling din. Sulat natin, magaling tayo mag-document. Alala ko sa trabaho, ganun yan. Sa trabaho, may mga lokohan dun eh. May mga mabilis ang sundot eh. Lalo yan, gawin mo naman to. O sige. O mag-submit ka ng ganyan. O sige mamaya, sige, basta ngayon gawin mo na. Hindi na sinulat, wala na yun, thank you na yun. So, yung mga agreement, ganyan minsan eh. Tao kasi hindi minsan walang salita. Pero wala kang punta dun. Anyway, yung salita, dapat magaling tayo naalala ko lang kasi yung sa pandemic na naman eh. Ngayon gusto na nilang gawin na naman sa Nipah virus ngayon, di ba? Yun ang uso ngayon eh. So, pahiyang-pahiya na sila. Ang problema lang, yung ibang tao kasi walang inatupag, hindi. Mga bagay na walang kwenta-kwenta. Kaya ang dami na nakakaalam na niloloko lang tayo ng Bill Gates. Hindi pa rin alam ng iba, magpapabakuna pa rin. No, naniniwala ba kayo? Meron pa rin, no? Kahit mga Kristiyano din, kahit nabanggit na, inaaral na natin yung mga bagay-bagay, mga young people, linaw-linaw ng mensahe, di ba? Ganun pa rin, puro laro pa rin, ano pa ba? Love life pa rin, ganyan eh. So anyway, nag-relate ko lang yun doon. Yung salita, hindi yan nawawala. Pag, inintindi, di ba? Sinapuso. At mas especially, ang pinaka, talaga nito, Bible, no? So may panahon na talagang literal na sinusunog ng mga Katoliko yung Bible, no? Pero hindi nila naubos. So, huwag natin kalabanin ang salita ng Diyos. Yun ang gusto ko sabihin doon. Then, 37, where are now thy prophets, confusion of the hypocrites? Medyo may mga character lang dyan, na mga false teacher na naman. So, sila mismo yung bandang huli, malilito sila. So, ganun din yung mga fresh pa sa utak ko yung kasi. Nakita ko yung kanina, ang ganda ng documentation ng doktor. Taga siya. Ewan, alam niyo yung British Columbia. So, marami naman kahit sa Japan, sa Pilipinas, may mga nag-warning eh. Sa bakuna na yan. Pero iba, di nakinig. So, ganun sa atin. Makinig tayo. So, yung mga mapapahiya dyan bandang huli, yung mga false teacher. Ngayon, kaya pahiyang-pahiya na po yung mga si Bill Gates ngayon, nag-isisi na sa kanyang mga pinagsasabi ng mga ilang panahon. Kaysa sabi niya, ang init na ng mundo, ang init na. Kaya dapat, ganito gawin natin. Kaso may mga research na mas mainit pa pala noong 1930s. Ano yun? Nala ko ba, painit ng painit. So, pag ganyan-ganyan kasi yan. So, nabanggit ko yan kasi nga relevant sa atin yan. May mga nanloloko tao. Literal. Pero tayo, pag madali tayo makalimot, yun nga, atensyon natin, wala sa katotohanan, madali tayong lokohin. At ganun nangyayari, especially sa religion. Amen, makikinig. Then last week, ito nga, the same characters, no? Sino yung characters natin last week? Tsaka ngayon, Jeremiah, siyempre yung bida. And then si Ebed-Melech, no? Nabanggit na naman siya mamaya, no? Siya yung highlight mamaya, no? Pero of course, yung Zedekiah, siya yung hari. Yung puppet na hari, nagrebelde, nagtanong na siya, di ba, last week. Ano magagawin ko? Tapos sekreto pa siya. Okay? So, pero bandang uli, hindi pa rin nakinig. Winawarning nga na sasakupin kayo dito, ubusin kayo, sunugin yung city natin, patay yung karamihan. Hindi nakinig, kaya ngayon, title natin ngayon, so, yung title pala last week, Obey, I beseech thee, the voice of the Lord. Okay, wag nyong hindi ka makikinig sa taong especially maka-Diyos. Makikinig ba kayo? So, hindi pare-pare, sabi ng iba, ganyan, sabi ng iba, kanino ka makikinig?
Nintindi mo kung kanino ka nakikinig. So ngayon, title natin is God's judgment shall be faithful. Okay, faithful as in F-A-T-E Hindi matapat Faith, pag sinabing faith is parang kapalaran. Yan ang ano nila dyan Pero actually ang gusto kong sabihin dito is pag yung dumating ang judgment ng Diyos, it will be faithful or decisive, involving momentous consequences. Sabihin talaga ito na yun. Hindi makakalimutan. Yung makikita natin mamaya. Kasi una, again, winarning ka na sila, ito mangyayari. Uy, nakakatakot yan So una, ganun, kahit mga Kristiyano, kahit mga young people, naku, pag nag-asawa kang maaga, hindi mo alam yan, hindi Kristiyano yan. Ulit-ulit na tayo yan, di ba? Yung iba dyan, susubukin, hindi naman yan. Hindi, pag di ka nag-aaral, laro ka ng laro ngayon, hindi yan, sipag naman ako. Sisipagan ko na lang pag Ngayon, pag dumating na yung judgment, doon mo malalaman na ako, patay. Again, ang anak ng Diyos may pag-asa pa naman, pero minsan mahirap bumangon pag andyan na hinusgan. Ito, mamaya makikita natin yung tatlong character, Jeremiah, Ebed-Melech, yun yung positive. Pero ang huhusga ng Diyos dito na wicked, yung hari, Zedekiah, at saka yung mga, basically, Judah. Lahat, except yung tatlong mga lingkod ng Diyos. Okay, pag sinabing decisive, faithful, okay, F-A-T-E. Ang title natin, God's judgment shall be faithful. God's judgment shall be faithful. Umpisa natin. Saan pang kulang dito? So, nabanggit ko na, the same characters. Sabi dyan, in the 9th year, Zedekiah, king of Judah. So, kailan ba yung last week? Di binanggit dito sa sermon. Yan, so ito yung 37, umpisa pa lang niya, So, naka 9 years din naman siya. Tagal ba yung 9 years? Nahari ka. Tayo, mag-8 years na tayo. Parang bilis So, nakatagal siya So, darating talaga yung bilang na bilang. Ito maganda sa Bible, accurate Kaya, hindi pwede sabihin, lang to, kwento lang to. Hindi, nangyari yan. At sabi nga sa inyo last time, sa ating sermon sa Bible, Bible is not boring. Kung Bible ang gagamitin mo, ma-age mo yung mundo. Kung kailan mismo pinanganak si Adam, hindi pa siya pinanganak ng ginawa. Day number 6. Okay? Kasi nasa Bible lahat yun From Adam, ilang taon, may taon yun, and then sa kabumaha, ito yung pinanganak, ito yung nabuhay, hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya huwag kayong maniwala sa mga Jurassic na million of years, wala yun. Yan so yung panahon na siya 9 years na nag-reign at saka 10 months, so halos mag-10 years na pala siya. Ayun, saka siya sinugod ni Nebuchadnezzar. Again, hindi ito yung first time. Kasi nga, in-install lang siya dun And in the 11th year, ano ba talaga? Binabanggit natin sabi ng besiege, Matagalan yan, taon. So, nung 9th year pala, magte-10 years, nag-umpisa na yung siege, So, pinalibutan sila, walang makakalis. So, susuko ka na talaga pag ganun Kaso magmatigas. Kaya nung 11th year, in the 4th month, in the 9th day of the month, pati day, the city was broken up. Ibig sabihin na, atas may mga fence. So, habang di na sisira yun, yung mga nasa labas, hindi naman susugod yung mamamatay sila doon. Dali lang tirahin Pero nasira na yung city or gate yan, or gate, wall, sinabi. So yan, kaya nung after na noon, nakapasok na rin sila. Ayan na, yung kinakatakutan nila, andyan na. So kayo ba, may kinakatakutan ba kayo?
Lahat siguro tayo, di ba? Nabanggitan sa Job yan. Alam niyo yan. Yung kinakatakutan nyo, kayo mga bata, kinakatakutan ng magulang nyo, ano? Nung kahapon na tayo, may tumalon ba naman daw sa LRT? Hindi mo lang, tinulak ba yun? Tumalon daw. Sabi ng tatay, sinusundan ko nga yun. Ano nangyari dito? Christian Academy pa ata, ano? Diyan na, ha? May problema ka. Kaya iba nung kinakobera niya mga yan. Meron talagang mga tumatalon eh. Pag tumalong ka, may multa. Patay ka na nga, may multa ka pa. No? Hindi, nakakalungkot na rin. Totoo yan. Ba tayo napunta doon? Ayun, no? Kinakatakutan ng mga magulang nyo yan. Pag may nanliligaw na sa inyo. Eh, si Julia nga daw, ano na eh. Nabantayan na. Si Shana, late pa yan. Ganun din, mga lalaki naman, baliktad, di ba? Yan naman, mga nanliligaw na to, wala pang alam sa buhay. Yung mga ganun kasi, sobrang lakas ang loob na may pagka matapang na tanga din. Totoo lang eh. Kaya, yung kinakatakutan mag-uwi. Kayo naman, ang kinakatakutan, exam, bumagsak. Hindi makapasok ng ano, yan. Kasi yung kinakatakutan niya, susugod na, masugod sila, no? Kasi kahit may wall ka, may talagang sobrang asal ng hari sa kanila eh. Kaya nung nakapasok na, and all the princes and the king of Babylon came in. Of the king of Babylon. Wala si Nebuchadnezzar doon, ha? Hindi siya sugod doon. Yung mga princess na ito, yung mga official niya, no? Yan, magandang pangalan sa baby yan, no? Mamili na kayo. Kung ano man yan, di ko mga mabanggit eh. So dyan na nagkaharap-harap na. Kaya nung nalaman daw ni Zedekiah, nagkakakwento ko sa inyo to, di ba? Kasi ito talaga yung momentous ano eh. Akala niya, hindi siya masusugod. Ano nga sinabi sa kanya ni Jeremiah. Takbo siya ngayon. Akala niya, palibutan na nga kayo eh. Siguro, akala niya, makakaano dun. Alala ko ito yung mga pelikulang nakapanood ko eh. Ako muna dito. Harry, ikaw na yung umakas. Kaya isa dami ng kalaban eh. Lord of the Rings. Kung ano mo eh, karami naman ganun eh. No? Ayun. Takbo, nakaso sila ay binanggit pa talaga kung saan sila nahuli. Kasi nga, para ma-imagine natin. Siguro, naghahanap ng ano yun. Nasa betwixt is between lang po, no? And went away in the plain. So, inabutan nga sila doon. But the Chaldeans army pursued after them and overtook Zedekiah in the plains of Jericho. Ayan. Doon na siya nahuli. Of course, ang kasama niya, mga pamilya niya. Ganyan naman yan. Parang si Marcos, di ba? Nung ano, nagtakbo. Si Estrada ba tumakbo rin? Hindi. Marcos lang pala. Hindi ba tumakbo si Estrada na? Hindi. Saan sila? Pero umalis lang sila sa ano. Anyway, ganun yan eh. So ngayon, nahuli na sila. Naku, kinakabahan na to. At hinusgahan na sila. The king of Babylon slew. Yan ang sasabi natin, no? Pinatay yung kanyang mga anak. Eh siya, hindi siya pinatay. Swerte ba? Kaso binulag siya. So imagine nyo yun, no? Ang huli mong nakita, pinatay sa harapan mo yung mga anak mo. Ang saklap nun. Imagine mo si Stephen. Wag naman. Imagine nyo ba? So lalo na alalahanin nyo yung mga warning na, nasa anong chapter na tayo, mabira, no? Every Thursday to. So napakahirap nung pag dumating na. Kaya ang una yung point natin, ano, yan nga. So saan ba yun? Yan. So pinatay sa harapan niya, and then pagkatapos niyang patayin yung anak niya, so nakita niya yun. Torture yan, no? And then saka siya binulag.
at saka na siya ginapos. Saka siya dinala sa Babylon. So, hindi siya pinatay, pero mas masaklap pa yun eh, no? And the Chaldeans burned the king's house. Hindi na lang tinira, no? Talagang ganun kasi sa panahon nila, ewan ko, ganun eh. Para hindi na makilala ba? Di ba? Talong-talo ka, ang ganda ng bahay mo ha, sirain na ganun sila ngayon. Mga barbaric yung mga tao dati. Siguro kasi para hindi na maalala, ay ang ganda ng kaninang bahay yan. Hindi na alala pa si Zedekiah, di ba? Gusto nila, sinisira nila. Okay, so yun na, nangyari na yung kinakatakutan niya. Kaya first point natin, certainty of God's judgment. Sigurado yung sinabi niya yun eh. Though may pagkakataon pa sila dati, talagang sila ay nag-repent, di ba? Bago, sumunod sa Diyos, di ba? Pinagsisiyan yung mga ginagagawa nila, tinigilan nila. Maaway ng Diyos kaso, hindi sila tumigil, yun. Ano sabi sa Galatians 6? Tingnan nyo. Hindi tayo alis dito. Galatians 6:7, sabi dyan, be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Anong tinanim mo, aanihin mo. Ganun ang ginawa sa Zedekiah. Niloloko niya ang Diyos, niloloko niya ang lingkod ng Diyos. Di ba? Pinaano-ano pa nung una. Ginapos pa yung lingkod ng Diyos. Kaya ngayon si Fauci nagtatago na, si Bill Gates ngayon, talagang ano na rin. Actually, malulugi yan si Bill Gates kasi alam na yan. Salamat doon sa mga mga galing din yung mga independent media ngayon. Pahiyang-pahiya na po si Bill Gates, tapos ngayon may Epstein files pa, nakabalitaan niyo ba yan? So, lalong yung detalye ng kalokohan nito si Bill Gates, talagang kesyo mayroon na siyang sakit. Nagkaroon siya sakit kasi pumapatol siya sa mga kasisino eh. Pero mo mayaman ka, tapos ganun sinapit mo. Kaya siya iniwan ng asawa niya eh. Yun. So, ang mga business pa niya ni Bill Gates, yung ano pa, yung Microsoft, ano pa rin siya dun, stakeholder. Pero yung mga future niya nga, yung bakuna, tsaka yung gumagawa siya ng lab, ng karne. Okay? Yun, sigurado lugi na kasi natunugan ng mga tao. Ang gusto mong pakainin. Gusto kasing yumaman yan eh. Binuhin mo. Hindi ka nang papalaki ng kambing. Ng kambing, ng baka. Kung ano man yung kinakain natin ngayon, di ba? Doon ngayon, stable na yung business na yun eh. Gusto niya, ipiprint na lang niya. Dito yun ang tawag ngayon doon eh. Piniprint. So, lahat ng mga kailangan, proteins, lalagay niyo doon. Saka ipiprint. Eh kung malaki yung ano mo, yayaman siya ng gusto kaso pinagbina na sa 2 bansa na 3 bansa na. So, malamang susunod yung iba dyan. Loko-loko to si Bill Gates eh. Hindi na lang natin nainiwala doon pero narinig ko sinabi niya kasi yung problema daw ng earth, mga baka daw. Narinig niyo na ba yun? Dito, ang lakas daw kasi gumutot ng mga baka. Kasi kaya daw mainit yung mundo kasi sa mga utot daw. Loko. Sinabi niya yun. At maraming umano sa kanya. Kasi nga, nag-uusap na yung mga yan eh. Kasi andun yung pera pag yung mga tao hindi na marunong gumawa ng sarili ng pagkain, ako magbebenta sa inyo. Ako yung alalaki ng factory nila. Lahat tayo kakain. So, yun ang panalangin natin, di ba? Sana matupad na. Hindi siya, dapat nga makulong yan eh. May mga nag-ahabla na sa kanya. Hindi natin alam. Saklap, no? Sana, no? Panalangin natin kay, sino yun? Natin President Duterte, natupad na nga. Hindi pa nga masyado. Anyway, hindi, yan talaga ang pinag-usapan natin dito. Ang Diyos pag naghusga ay malala. So, ito yung tinanim mo, konting kalokohan lang naman eh. Pero aanihin mo, sobra. Ganon din yung konting kabutihan, ang aanihin mo, malaking kabutihan. Nakikinig kayo?
Ganyan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya, well, hindi siya nakinig. Bulag siya, patay anak niya. Ubos ang city. Sira ang bahay. So, tandaan natin, another point dyan. Yun nga, kasalanan ay may consequence. Lagi natin sinasabi to kasi nga, minsan niisip natin, papaluin lang naman ako pagkatapos wala na eh. Kung maasar sa'yo. Kaya, dapat magulang marunong din tayo. Pag talagang di nakikinig, kailangan patindi rin ng patindi. Kasi hindi sinusunod dyan eh. Doon talaga yung thought minsan ng mga bata na ano eh. Paglaki ko, wala naman itong mga pinuturo sa akin eh. Ang prinsipyo salita ng Diyos, may consequence ang kasalanan. Eh, ligtas naman ako eh. Gusto mong maghirap dito, yung wala kang blessing or konti blessing. Daming problema. Habang buhay ka sa mundo. May consequence. Ano pa? Yun na muna. So, God is also patient. Nakita naman natin kung ilang taon to, di ba? Pero, bandang huli, siya ay mayroon din hangganan yan. So, nung tumataas ka siya, siguro, nagpe-pray na to eh. Hindi kaya, Lord, huwag na nakabutan, sana. Kaso, anong papanalangin mo yan? Tagal mong inignore ng Diyos. Iba nga, hindi ka na mag-pray pag gano'n, di ba? Kaya nakakita pa yung mga taong titigas na ng ulo. Nakakita na ba yung gano'n? Ngayon, si Bong Revilla, ginagamit pa ang salita. Gano'n naman yung mga yan eh. Pag-pray niyo po ako. Bihira. Pag-pray kita, mabulo ka dyan. Duterte, gano'n din. Mga bakla, lumalaban pa rin eh. Maganda yung mga point dito. Ano sabi sa Psalms 139? Punta natin. Maiksi lang naman tayo ngayon eh. Psalms, prinsipyo ng salita ng Diyos. Pwede ka ba tumakas sa Diyos? Tignan, tanong mo kay Jonah. Nakatakas ba siya? Ay basa, ready go. Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Muna, if I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Kayo. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea. Hindi sinabing kaya mo yun, ha? Kung sakali lang, exaggerated to eh. Sabi dyan, even there, thy hand shall lead me. Medyo positive to. Pero pwede mo rin baliktarin yan. Kung gusto niyang parusahan, si Jonah nga, nasa layo na eh, di ba? Binagyo pa. So, hindi tayo makakataka sa Diyos. Running from God never works. Amen. Wala kang pang pwedeng, pagtaguan. Ano pa? So, medyo na may nakita tayo doon. Sino yung pinatay na una? Ang anak niya. So, dahil sa kalokohan ni Zedekiah, mali yung judgment niya. Yan, again, mga lalaki, ang dapat tayong mag-decide. At tama. Kasi damay-damay yan. Lalo pamilya mo, no? Anong kinalaman ng mga bata? Wala. Pero parang mga pedo, pedo tuloy, ano tawag na? Nepo children yan. Nepo kids, di ba? Okay, sabi nila, napapahiya yung mga batang walang kinalaman. Napansin din sila, di ba? Puro lustay sila, eh. Yung pala, nanggagaling. Hindi mo lang tinanong yung tatay mo, tay, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Hindi, eh. Hindi sila nakatanong, eh. Malamang alam din nila yun. Yung tatay mo, yaman, na naman sa, sa bakuna, yumaman, Ikaw, tawa-tawa ka lang. Damay ka, kala mo ba? May kalokohan yung tatay nyo. Hindi na rin kayo bata. Amen? Sabihan nyo. Kung mahal niyo yung tatay, nanay nyo, kuya nyo. Yan, lahat yan. So, yun. Damay-damay sila. Yan na, ang bilis natin. Ano nangyari na? Ito na, positive. Wala, patay. Hindi naman siya namatay, pero nahuli na siya.
Patay anak niya. What's next? Hindi pa natapos yung chapter. Ayan. Sa bahay nila. Ngayon, yun na. Then Nebuzaradan, captain of the guard, carried away the captive. So may mga captive. So again, to part nung mga warning sa kanila, accurate yung salita na Diyos. So nangyari talaga, no? So kung nagtanim ka ng palayan ng ano, hindi na naani yun. Di ba? Alam tayo minsan ito. Nagpaplano-plano kayo ngayon, di ba? Nung pinaplano nyo, minsan hinuhuli nyo pa ang Diyos. Ni-ignore niyo yung warning sa inyo. Pag ako, nakaganyan. Ako, alam mo naman. Oh. Ano sa palagay niyo may nagtayo ng business doon? Ano nangyari? Pinataba yung baka nila, sinakop sila. Wala. Ako naiwala ako tulad nito. Malamang doon sa ang prinsipyo talaga sa Bible kung ano yung hari yun, yung ano yung mga tao. Pero pwedeng ano yan. Pwede yung mapigilan kung masyadong marami yung tao na maka-Diyos. Hindi makakaporma yan eh. Kaya ang ganda ng meme na naman nakita ko kanina. Ang sabi, kasi may nagsabi ito, titigas na mukha. So, minsan magbasa rin kayo ng mga relevant news ha. Yung si Epstein nga, sabi nila, nung inaaral daw nila, kasi parang lumalabas ba, hindi lang si Epstein ang gano'n, hindi lang si Trump, ang dami daw. Kaya sabi nila, naku, kung ano gusto nyo, kulong natin lahat to. Ano gusto nyo? Parang may gumagano, parang tinataniman ng, parang gusto nila tanggapin na lang natin na gano'n. Kasi naku, pag kukulong lahat to, mag-shutdown ng gobyerno, sabi nila. Sa daming gano'n. Ano sa palagay niyo sagot natin doon? Hindi shutdown yan. Palitan natin ng bago. Dahil mo sasabihin. Anyway. Ayun na. So, na-captive. Ito po, gusto kong bigyan ng daan to, no? Sabi dyan, dinala yung mga tao sa Babylon. Di lahat, ha? Sabi dyan, of the into Babylon, the remnant of the people. Yung remnant natira. Kasi iba nga, patay, eh. So, yung mga natira pa, di napatay, di pinatay. Dinala yung iba sa Babylon. And those that fell away, that fell to him, with the rest of the people that remained. So medyo hindi pinag-usapan kung ano yun, pero yung nabanggit ko na sa inyo, yung term na fall away, fall out, fell to, fall to. Ano yung sabihin nun? Napunta sa kanya. Yung mga parang either taksil or yung kumampi doon sa Babylon. Ganyan yan kahit sa anggera. Okay? So, syempre, saan ka sasama doon? Sa kinampihan mo na. Kaya later dito, hindi ko alam kung si Gedaliah kung Babylonian to. Alam ko, ano lang, Hudyo din to eh. Basta siya yung iniwanan doon. I-confirm ko sa inyo next week. Okay? So, yun nga, iba ay sumama na. Pero pansinin nyo to. Sabi yan, but Nebuzaradan, the captain of the guard, left the poor of the people. Yung mga mahirap, pinabayaan niya na. Siguro, bahala na kayo dyan. Sira-sira naman yung place nyo. Kaso marami pa rin daw lupain. Kaya sabi nito, which had nothing in the land of Judah and gave them vineyards and fields at the same time. So, parang ang nakinabang pa ngayon yung mga hindi napatay, di ba? So, may kabutihan ng Diyos eh. Mabuti ang Diyos. So, yung mga nakipaglaban lang naman kasi warning na nga ni Jeremiah, sumupo na kayo eh. Patuloy sila. Kasi later, nandito rin ako sa devotion kasi papalitan yung iba sa kanila. No? Anyway, ngayon, ito na. Paano si Jeremiah? Yan. Pansinin nyo to ha. Nebuchadnezzar, king of Babylon, gave charge. Ibig sabihin, may instructions siya sa mga niya. Yan, kay Nebuzaradan. Parang ito yung nag-lead ata nung invasion. Hoy, si Jeremiah, hoy. Kunin mo and look well to him. Ibig sabihin, huwag mong sasaktan.
Paano naman nakakilala na Nebuchadnezzar si Jeremiah? Naalala nyo? Paano niya makikilala yun? Sikat ba yun? Nabalitaan. Di ba sumulat nga siya doon sa Babylon? Sinulatan niya yun. Pero winarningan sila, mga gagapirin sila. Pero whatever the reason is, si Nebuchadnezzar siguro pinausap din ng Diyos. No? So, kilala siya, and then, sabi, oy, huwag niyong huwag niyong sasaktan, and do him no harm, but do unto him even as he shall say unto you. Kung anong gusto niya, yun ang gawin niyo sa kanya. Ay, wala yung nakabanggit yan eh. So, Nebuzaradan, the captain of the guard, sent Nebuchadnezzar. Basta yun. Mga pangalan, kinuha nila si Jeremiah, nasa si Jeremiah last week. Yan, nasa kulungan. So, alam na alam, no? Nakakulong yan. Obviously, kalaban niya ng, Jerusalem. Nakampi natin yan, mga gano'n. Anyway, pinakawalan siya. And then, ito na siya sagong Gedaliah, the son of Ahikam, the son of Shaphan. No? So, ito yung parang magiging governor dito na later papatayin ni Ismael, the son of, kung ano man yun, makalimutan ko. Napatayin din yan. Pero anyway, pag committed, ibig sabihin pinagkatiwala. Okay? So, ano yan sa kanya? Hindi na sinabi dito. Later, sabi nga sa inyo, makakalaya siya. Bahala siya. Gusto niya sumama sa Babylon. Gusto mo manatili. Gusto mo sa Egypt. Bahala ka na. So, naligtas si Jeremiah. Hindi katulad nung iba na binulag nga, pinatay. So, anong lesson dito? Ang gusto ko na ituloy. Mamaya si Ebed-Melech. Yan. Tuloy ko na. So, hindi lang si Jeremiah, si Baruch, sinabi na rin later yun, nakaligtas din siya. Itong si Ebed-Melech, naalala niyo last week, di ba? Anong ginawa ni Ebed-Melech? Tinulungan niya si Jeremiah at ang lakas ng loob niya. Sabihan sa yung hari, mali yung ginawa kay Jeremiah. So, meron din siyang blessing sa Diyos, at least hindi siya pinatay din. Okay? Ang nagsabi nito, ang Diyos mismo kay Jeremiah, kaya sinabihan si Ebed-Melech, go and speak to the Ebed-Melech the Ethiopian, saying, thus saith the Lord of hosts, God of Israel, behold, I will bring my words upon this city. So, mangyayari nga yan, at hindi sila mapapabuti, pero ikaw, ililigtas kita. So, actually, hindi na sinabi dito, actually, yung nangyari, pero malamang yun ang nangyari. Di ba? So, ito yung sinend ko sa inyo kanina, ang ginawa dyan, siya ay naligtas, basically, hindi siya namatay. At parang kino-comfort siya ng Panginoon, no? Na alam ko, lahat siguro kayo takot. Pag pinalibutan mo nun, ako, ano ba ito mga kalaban natin? Ang isip mo nun, di ka na makapag-isip. Sabi dito, I will surely deliver thee, and thou shalt not fall by the sword. Di sinabing yayaman ka, pero hindi ka mamatay na katulad ng iba. Pero ito, ang gandang title sana, itong title sana natin eh. Ano yung last na sinabi dyan? Bakit kanya niligtas? Bakit kanya pinatay, hinayaan papatay, hindi ka mamamatay? Because, pakibasa? Because thou, yun. So yung buong kapaligiran niya, napahamak na siya, hindi. Kasi nagtiwala siya. Napakita natin last week eh. Nagtiwala sa Diyos. Kinampihan niya yung lingkod ng Diyos. Darating sa buhay niya yan. Naniwala kayo. Nung pandemic na naman nasa utak ko. Ganun kasi, hati yung opinion ng tao pag ganyan eh. Anong gagawin natin? Ganyan, no? Mapabakunan ba tayo? Iba naman, mga bakla. Ay, kawawa na yung mga bakla. Hating-hati yan. Matagal na nilang plinano yan eh. Yung iba sa atin, nataniman na ng ano. Ay, kawawa, tao rin naman yan eh. Sabi ni Jesus, mahalin lahat ng tao eh. Hindi mo naman binasa yung Bible, hindi naman sinabing gano'n eh. Pero yung iba, gano'n na, no? So, hati ngayon yung opinion. Ngayon, mapapilitan kayo minsan na, no? Yung tunay na lingkod ng Diyos, parang gusto yung iwan. Ayun, sungit naman yan. Sobra naman si ganyan. Si Ebed-Melech, hindi niya iniwanan si Jeremiah. Pwede niya, hindi naman niya kilala yun. Doon nga lang siya nabanggit eh. Eh ba't naawa siya kay Jeremiah? Di ba? Yun, may tiwala sa Diyos. At alam niya, kahit mga lingkod ng Diyos, at ililigtas ng Diyos siya, minsan tayo yung gagamitin para sa mga lingkod ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun?
Eh, basta kaya niya na yan. Bahala siya eh. Itiwala siya sa Diyos eh. Eh, ikaw, paano? Di ba yun yung minsan yung chance natin at talagang yun yung toka mo. Makita nyo naman na hindi natin kaya lahat eh. Amen? Amen. So, isa-isayin ko na lang yung mga points natin. Nakita nyo yung ginawa ng Panginoon. In-honor niya yung katapatan ng Jeremiah tsaka ni Ebed-Melech. Na again, hindi kilala si Ebed-Melech. Hindi mo kailangan maging sikat. Mas gugustuhin ko na ngayon maging ako kaysa kay Bill Gates. At si Epstein, di nga alam kung patay na yun. Pinatay daw niya yung sarili niya. Pero hindi niya pinatay yung sarili niya. Wala siya pinatay siya. Pero iba, mayroon pang speculation na buhay pa daw. Kasi hindi nga nakita eh. Sabi ng iba, ano daw yun, spy. Mayaman at talagang tinira niya yung mga American politician. Bina-blackmail. Ang gusto sabihin, no? Anyway, ano sabi sa Bible? Psalms 34. Ito na yung positive sa mga lingkod ng Diyos. Psalms 34. May pa tayong oras. Okay, tumingin sa ano na. Oras ako dito. Ibasa. Ready? Go. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Huwag ka magtaka. Si Job nga, di ba? Minsan, kahit righteous ka, ang reality, inaalaw ng Diyos yun eh. Pero, ito yung magandang balita. Okay? Nagka-problema ka ulit, ang dami yung problema. Kaso lahat doon, inalis ka ng Diyos doon. Mas maganda na yun. Amen? Paano sabi ng Diyos nag-alis sa'yo doon? May mga bagay na, katulad nung kay Jeremiah, sa palay kung sino nag-alis sa kanya doon. Wala nang iba eh. Iniwanan na nga siya doon eh. Mabulok sa kulungan, hindi pa rin. Kahit paano, siya ay inalis na sa dungeon last week, di ba? Ito ngayon naman, talagang pinalaya siya. Kaya huwag tayong maarte kung tayo nagtatapat sa Diyos. Itong magtiwala tayo para sa Ebed-Melech. Amen. Okay? But the Lord delivered him out. Sabi pa sa Revelation. Matindi sa Revelation. Sino dito sa Revelation 3? Yung mga churches, na? Sino ba ito? Philadelphia. Tama, ito yung another, So, dalawa lang yung positive dyan eh. Smyrna, Smyrna and then Philadelphia. Tama, no? So, sila yung positive sa 7 churches. Sabi dyan, marami silang kalaban, pero because thou hast kept my word, the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So, lalo yung mga first century, ang daming pagsubok sa kanila, no? Pero sila ay, alam niyo na, kung di man sila maalis, ligtas pa rin sila eh. Tayo. Kaya never sana tayo nag-iisip ng parang, alam niyo, despair na, wala nang magagawa, wala nang pag-asa. Si Jeremiah nga, saya, di ba? Ebed-Melech. Yan, bakit daw sila niligtas? Kasi because they kept his word, no? Yan, so sino dito ang hirap na sa buhay? Wala pa akong nakabalitaan, ha? Nahihirapan pero hirap na hirap ka na. Sino? Tiwala tayo sa Panginoon, amen? Amen. And then another point dito, kailangan natin binabanggit, ligtas ka na, langit ka na pero may rewards. Okay? So, sila yung na-spare. And then, sabi din sa Isaiah, may pangako ang Diyos eh. 26:3. Ganyan. Ready, go. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted thee. Ayun na naman, no? Yung tiwala sa Diyos. At yung, ito naman, mind stayed on thee. Kasi inisip mo lagi, ano gagawin ng Diyos, ano yung protection ng Diyos, ano yung gagawin ng Diyos.
Lord, iligtas mo ako, huwag mong pabayaan. So, hindi ito lahat eh. Hindi lahat ng Kristiyano ganito eh. Ito lang yung mga talagang nagtatapat, nagtitiwala at yung utak nila nasa Diyos. Amen? Hindi yung hindi nakikinig. Meron kasi mga ganun eh. Maraming ganun. Kahit nasa church, hindi nakikinig. Yung utak, wala. Hindi stay. Hindi nag-stay sa Diyos. Alam nyo ba yun? Paano nangyari yun? Yung utak nyo, alam, hindi ko lang kayang ibalang, diba? Tingnan ko lang kayo, nakikita ko sa inyo, hindi nakikinig eh. Kaya ngayon, nakakaasa ka bang ililigtas ka ng Diyos? Hindi yung kaligtasan ng kaluluwa. Dumating yung talagang pagsubok sa'yo, hindi ka nakikinig ngayon. Balisa ka na, anong gagawin ko? Hindi na ako, anong gagawin ko? Hindi ko alam sa'yo. Kasi pinapangakuan dito, yung mga nagtitiwala sa Diyos. Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Perfect peace yan, no? Kaya pansin ko sa ibang tao na yung maligalig, nakamura agad, si Nakamura, naalala ko si Nakamura, teacher na, may konting anak ng tu. Sigaw agad. Walang kapayapaan eh, lumalabas yun. Ay, mga bata, tinuturuan natin yan, kaya nga nakita yung magulang mo, di nagkapanik, ikaw pa yung magkapanik, di lalong nagpanik din yun. Damay-damay na. Yun, so may ang Diyos naman ang nangako, siya rin yung tutupad. Okay, ano pa? Tapos na yun na yung alala nyo sa Matthew 24. Ilang taon siya, hindi nabanggit eh. Ilang taon naman si Jeremiah nito? Sino magaling sa math? Kailan sila nasakot? Kailan sinong inabutan ni Josiah? Josiah tuloy. Jeremiah. Tatlong king eh, di ba? Jeremiah 1. Josiah, Amon. Inabutan niya ba si Amon? Malala. Zedekiah, of course, yung dalawa, Jehoiakim. Pero maiksi na lang yun eh. Pero, pag ikaw si Jeremiah, ikaw yung lingkod ng Diyos, tapos ang tagal ng blessing, ang tagal ng deliverance, anong gagawin mo? Parang ayaw mo na eh. Parang di ka na magtitiwala. Di ba? Ang sabi sa Matthew 24:35. Basa, ready, go. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Okay. So, sinabi ng Diyos, hindi yan lilipas. No? Kung mag-delay man siya, delay lang yun para sa'yo eh. So, minsan talagang dinay-delay niya. Ito yung next natin. No? Sa Ecclesiastes, kunwari na-delay, katulad ni itong mga politiko natin, kala nila hindi na sila paparusahan. No? Because sentence against an evil work is not executed speedily. Obviously, dapat talaga speedily. Kung nagkamali ngayon, execute na agad. No? Pero, hinahayaan ng Diyos na ganun eh. Pero ang kala kasi nila, wala na to. Kaya, therefore, the heart of the sons of men are fully set. Kaya, tuloy-tuloy sila. Kasi, hindi agad sila inusgahan. Kasi nga, inusubukan tayo ng Diyos eh. Pero still, sabi, yet surely I know that it shall be well with them that fear God. Ayan. Tapos yung kabila naman, yung wicked, it shall not be well with the wicked. Neither shall he prolong his days. So kahit pa tumagal yan, andyan pa rin ang parusa. Amen? Eh paano basta yung lugar na kinalolooban ko, yung bansa ko, ano ba yan? Ako na sa Pilipinas, alis na ako dito, gagirahin na tayo dito, dami ditong kulto, dami ditong, ano makakawala dito? Ito sabi sa Bible, makibasa. The Lord knoweth how to deliver the godly out of the tribulation, and to reserve the unjust unto the day of judgment, to
Ano yung temptation? Pagsubok or basically pwede ring temptation is judgment, no? Naalala niyo yung lesson natin dyan, temptation, tsaka ano yung another, no? Tribulation, trouble naman din yun, or yung anyway, yun nga, nasa bansa ka, nasa ano ka, basta ang kwento niya dati, nasa lugar siya ng murahan dito, suntukan dito, ganyan. Hindi mo sabihin nakikisali ka doon, di ba? Ano kay Jeremiah nga, sasakupin nila, susunugin yung lugar nila. Nasunog ba siya? Nasunog yung iba, napatay yung iba. Kaya nangyari sa kanya. Eh, sabi dito, alam ng Diyos yun. Kaya ka niyang, kahit nasa lugar ka ng medyo, alam mo, nakapamakan, nasa tondo ka man, o ano man yan. Yung lugar ni Pastor ng tawag, Bulelak. Ang bihira. Malanday, Bule. Sa pangalan pa lang, talagang. Diyan naman, may patiis. Payatas. Yagit. Wawa. Lalo sa ano, Pastor, Mayamot. Ang daming ganun lugar. Tingnan ko sa mapa eh, no? Kahit saan ka pa, pwede kang i-deliver ng Diyos, di ba? Tapos yung mga loko-loko, sabi nito, reserve the unjust unto the day of judgment. So kahit ang hari ka pa dyan, diba, Bill Gates ka pa dyan, yaman mo na, dahil pera. Nako, pag ang Diyos, manalangin natin ha, baka hindi niyo sinutulungan eh. So, marami nag-pray doon. Sana matuloy yung sakit mo. May sakit siya eh. Kasi hindi ako sabihin. Diba? Ikaw ba nang pumatol kung kanino eh. And to reserve the, ayan. So, and then, ngayon, tapos na tayo. May mga pagkakataon ba na si Zedekiah kasi palibasa nga hari, ano lang, ignore lang. Sino ditong ignore? Nabi lang, magtapat ka sa Diyos. Participate ka naman. No? Huwag kang tigas ng ulo. Sinabi lang wala mag-cellphone pag nasa church. Ano? Wala yan. Cellphone, ano to? Bible to. Kaya magaling din yung ibang church, alam niyo. Wala silang ganito. Okay din, pero hindi tayo ganun eh. Maganda rin yung minsan. Talagang wala naka-cellphone. Ano pa yung mga may nawaning sa inyo? Ini-ignore nyo lang. Toothbrush. Ano pa? Mag-aral. Makisama sa tao. Again, yung mga ano ko dati, nagisisi na ako doon. Kasi kung ako, ganun talaga eh. Doon wala nag-aano sa akin ng ganun eh. Iba basta ganito na ako eh. Oo, pero kailangan mo yan eh. Ano pa? Tumulong din minsan pag ikaw yung meron, di ba? Ano pa? Lakas nyo. Kailan nyo gagamitin yan? Soul winning lang eh. Amen. Ilang oras lang yan. Man. Amen. Ano, boring. Kaya ka naman boring kasi di ka nagka-participate eh. Boring talaga yan. Nakaganyan ka lang. Tagal naman ako. Kaya tayo kakain. Boring yun. Hindi boring yung talagang labanan niya yun. Exciting yan. Amen. 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 Pahiya. Excuse. Saan ako? Ayan. So, anong ini-ignore nating warning? Nagitiwala ka ba? Merong ano to eh. Nung naalala niyo last week. Kontra yan. Yung nagtitiwala sa Diyos, siyempre nakikinig salita ng Diyos. Diba? Tapos iniisip niya yung mga bagay na yun. Iba sa inyo siguro. Nasa church naman na ako eh. Kaya napansin yung puro aral tayo dito, baka hindi ka na sumusunod. Kung nakikinig ka talaga, pag uwi mo, intensity ng pinag-uusapan natin dito, hindi yan anong oras na ba? Tapos na ng church. Hindi, baon nyo yan hanggang uli. Pati buhay nyo, pinaplano, inaalay nyo dito. Ganun yun. Sana ako. Ayan, so, yung nagtitiwala sa Diyos,
ito yung takot, ito yung nagtitiwala, ito yung takot, ito yung sumusuway sa Diyos, ito yung sumusunod sa Diyos. Laging ganun yan. Hindi ko sinabing black and white lang, obviously, but medyo mga ganyan. Ewan, matalino, ba't di ka na dito na? Amen? May na. Ano sabi ni Joshua? Ano sabi mo? Choose you this day whom you will serve. Yan ang challenge natin ngayon. Flashback nyo yung mga natutunan natin kay Zedekiah, tsaka ibang case, tsaka Jeremiah. Nung mga panahon, na matagal pa, tagal naman yan, tagal naman. Hindi siguro mangyayari yan. Di mo alam eh, sinasabi na nga ng lingkod ng Diyos eh. May dahilan pa, kaya kayo gagawin ng Diyos yun kasi ito yung ginawa nyo at ayaw nyo yan, galit ng Diyos. At tatay nyo, makasamba kayo sa Diyos-Diyosan ba naman? Sa panahon natin ngayon, grabe na rin yung ano. Ayun, ang dahil kabaklan. Tapos may abortion pa, di ba? Tapos ayun, dahil ko natutunan pati yung mga tinuturo sa atin na matagal na. Pag hindi sina-challenge yan, ang iniisip mo lang, ay dyan, pag nag-aaral kayo, dapat tinatanong nyo, sir, ganyan ba talaga yan, ma'am? Ba't kailangan kong magsumayaw? Ano may nalaman nito sa ano? Pag ano ba, sasayaw ba ako sa ano? Nagtatrabaho ko, kailangan ko ba sumayaw? Ba't kailangan ba yan? Wala, hindi man tayo nagtatanong na eh. Ang piyan pala yung mga bakla. Sige, okay lang yan. Kaya na makikinig kay sa Diyos o sa ano? Kay principal. Principal. Akala mo, hindi nagkakamali. Mga doktor nga, nagkakamali. Ayan, so, ano yung mga warning natin sa inyo dito? Ako, punong-puno tayo na warning dito kasi nag-asawa na nga ako eh. Huwag niyo isipin na wina-warning ako, gusto ko lang. Though, yun talaga isa sa mga, kahit ako dati. Ganun din isip ko eh. Hindi naman kailangan yan. Pareho lang tayo. Kaya sabi siya, basahin niyo yung Bible niyo, ganito yan. Pag alam mo yung Bible, makikinig ka dito, binabasa mo yung Bible, sarili mo, at inintindi mo, mawawala sa iyo dyan yung ganong klase ng thought. Kasi hindi mo pwede sabihin, si pastor nagsabi niyan eh. Kasi nabasa mo rin. Pinanganak ako 1980 lang, naging Kristiyano ako 2000 lang. Ito matagal na nakasulat. Ako yung sumunod dito, so ganun din kayo sana. Amen? Kahit bata pa kayo, mga ganyang prinsipyo, hindi yan ano. At tanda tayo lahat, tayo lilipas, salita ng Diyos lilipas. Amen? So yung prinsipyo, magtapat, magtiwala sa Diyos, liligtas ka ng Diyos. Sa mga kapamakan, no? Iba pa yung kaligtasan ng kaluluwa. Kung ligtas ka ng kaluluwa, iba. Hindi na mahirap magtiwala sa ibang bagay. And then, yun, yung wicked. Warning po yan, warning. Yan ang tinatawag nilang cautionary tale. Yung kwento ni Zedekiah, huwag natin gayahin. Ang daming paalala sa kanya. Sobrang dami, nakakasawa na nga. Hindi nakinig, bulag, patay ang anak, sunog ang bansa. Okay, so maiksi tayo ngayon, no? Pero, malinaw naman yung message. Ayun ang gagawin na ngayon natin, no? Nakita na natin ganun yun. Yung prinsipyo, align natin sa sarili natin. Kung nangyari sa kanila, mangyayari sa atin. Sabi nga nila, history repeats itself. Okay? So, let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita, Panginoon. May isilong message niyo. Ito na yung lagi namin nilook forward, even in the past, Panginoon. Inyong lingkod, nakaligtas, malaya. Yung inyong winarningan, mahal nyo rin sila nung una, but may consequence na talaga yung kasalanan na pag-ignore. Hindi sila nakinig, mayabang, Panginoon. Nung dumating na yung problema, paano silang tatawag ngayon sa inyo? I pray, sa dito, Lord, ay may matalino at mahalin namin yung salita, prinsipyo nyo. Makinig kami sa inyo, Panginoon, magtiwala kami sa inyo. Gustuhin namin ng lubos ang inyong salita, katotohanan. Palakas kami para naman una kami po'y magkaroon rewards, mailigtas sa mga kapamakan. And pag malakas na kayo, Panginoon, kami pinagpala nyo rin kami sa wisdom and understanding and everything else. Kami naman po yung tutulong sa iba. Marami tayong minahal yun itong mga tulad na yun sila mapahamak.
kami po yung tutulong sa kanila, Panginoon. So, again, maraming salamat na hindi na makalimutan yung mga prinsipyo na inaral namin ngayon. Pag nag-judge kayo, Panginoon, ay talagang faithful, decisive, Panginoon. Ganun din pag kayo nagpala, Panginoon. Nawa, makita ko yung mga member dito na magtapat talaga ng uso sa inyo, mag-commit, tiwala, at tuloy-tuloy, Panginoon, dahil dito yung commitment na mababaw, Panginoon. So, tayo pong kung sa amin, Panginoon, araw-araw. Yung mga hindi pa masyadong malago, Panginoon, at least mag-stay, tamang decision sa buhay, Panginoon. Preserve niya bawat isa. Lahat yung mga sa Dietary Family, Panginoon, Pastor Little Lord, panakasin niyo sila, mga sister churches, Pastor June, Panginoon, ang mga activities, ay kung pala sa bawat isa, gamit ng bawat isa. At for the rest of the week, Panginoon, pagpalain ulit, soul winning, natin ng bawat isa. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.